Isang pag-uutak na dapat meron tayo bilang isang computer business owner ay dapat nag-iisip tayo long term. Kung isa kang computer business owner mga boss and then meron ka mga problema sa negosyo mo na paulit-ulit siya na nangyayari, para maiwasan mo yan, then tapusin mo tong video na to dahil pagkatapos nito mga boss ay maliliwanagan ka na. Yun pala yun, 'di ba? So masasabi mo na sa sarili mo na kaya pala yan paulit-ulit dahil sa isang bagay na yan. So kung bago lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Rudy Silvido. Isa po akong computer business owner for 6 years. At ngayon mga boss, nag-share po ako ng mga karanasan ko po bilang isang negosyante. So ngayon mga boss, andito tayo sa bagong space natin. And then, nagpa-install kami 2 weeks ago ng internet fiber, PLDT. Yan, shout out sa PLDT. So, 2 weeks ago, na-install na to. Gumana na, naging okay na. Ayan. Kaso, nagka-problema ako mga boss dahil for the span of more than 2 weeks, ayan, 3 beses na siya na nasira or namatay. So, LOS po yung nakalagay sa modem. So, yun yung problema. Kaya, yung ginawa ko mga boss, kinunta ko yung installer, yung contractor na nag-install ng PLDT namin. Tumawag din ako sa PLDT, Customer Service 171. First incident mga boss, nag-report ako sa installer. Sabi ko sa kanya, "Sir, ganito po yung nangyari, nawala yung internet. So, pwede nyo ba itong i-fix?" Ayan, so, pinuntahan naman dito ng installer, no? And then, na-fix niya. Unang beses yun. Tapos, pangalawa. Tapos, ngayon, pangatlo. So, sa pangatlong beses, mga boss, sabi ko, nakikita ko na yung long-term problem talaga niyan. Na kapag mag-transfer na kami dito, so sure ako na magkakaproblema kami sa operations. Number 1, sa internet. Ganon siya ka-importante kasi sa atin yung internet, especially sa negosyo namin. Sobrang importante yung internet dahil kapag walang internet, mahirap mag-process ng mga transactions, mahirap makipag-contact sa customers, suppliers, 'di ba? So, yun yung isang problema. So, ayun mga boss, no, pumunta dito, bumalik dito yung installer. So, hindi ko na lang ipapakita yung mukha niya. In respect na lang din po no, sa installer. So, upon checking sa line namin, nagka-problema daw doon sa poste dahil daw meron daw siguro installer din and then baka na baklas. Yun yung sabi niya. Sabi niya rin na naputol na daw yun. So, kumbaga, yung gagawin na lang nila is i-connect na lang daw yung wiring. So, sabi ko hindi po pwede. Kasi kapag i-connect mo yan, temporary solution lang yan eh. So, which is, yan yung ayaw ko talaga. So, ayun, nireport ko sa PLDT na ganito yung nangyari. In-inform ko rin yung technician, yung installer, na sabi ko sa kanya, hindi pa kami nakapag-operate dito. And then, 3 times na siyang naputol. So, hindi ako fan talaga ng temporary solution. What I suggest is, sabi ko sa kanya, i-reinstall mo yan lahat dahil yan yung pinakamaganda. So, ito kasi yung nangyari mga boss. Prior kaming nakatransfer dito, siguro mga December, merong nagstay dito. And then, yung nagstay dito, subscriber din siya ng PLDT. Ngayon, pagkaalis na nila, so kami yung pumalit. So, kumbaga, new subscriber kami. So, nung nag-apply kami sa PLDT, instead na, di ba, new subscriber ka, dapat talaga is papalitan yung wiring. So, ang nangyari kasi mga boss, yung nag-install dito, yung contractor or yung installer ng mismong connection namin, ay hindi niya pinalitan ng bagong linya yung internet namin. So, duda ko
baka medyo ano na rin yun, hindi na siya okay yung quality dahil medyo matagal na. So kaya konting ulan, konting problema doon sa poste or sa mga kahoy, so, kaya siya nade-disconnect. Sabi ko sa kanya, sir, ganito na lang gawin natin. Reinstall na lang tayo ulit para wala siyang putol bago din yung connection namin. So yun yung sabi ko sa kanya. And then, pumunta dito si sir kanina. Yan mga boss, oh. Dito sila kanina. Hindi ko lang na-videohan kanina eh. So, dito sila, kung makikita nyo dyan, yan, dalawang linya na yan. So, kumbaga, ito yung isa. Meron ng pinutol na nila, oh. Sobrang old na yan. So, itong isa, ito yung bago. Ayan. Yan yung bago nilang kabit kanina. Ayun, so shout out sa PLDT. Ang bilis nyong nakabit yung namin yung line namin. So sana ito gumana na at long term na siya. Ayun, so punto ko lang talaga mga boss dito sa topic natin today is bilang isang negosyante mga boss ay dapat palagi tayong nag-iisip ng solusyon long term. Minsan, merong mga problema sa negosyo natin na hindi mo pa makita talaga yung long-term solution. So, kaya tayo nagbibigay ng temporary solution para lang talaga na makausad at para may supplement yung problema na yon. Kagaya dito sa amin mga boss, kaka-transfer lang namin dito na area. Gusto ko sanang i-transfer na dito yung operations, kaso yun nga, na-delay kami dahil walang internet. So yun yung isa sa problema ko. At marami pa akong ginawa dito na long-term solution. Isang example din dito mga boss, nung dumating kami dito, ayan. Nung dumating kami dito, lupa to eh. So kumbaga kapag malakas yung ulan, dito yung tubig lahat na nai-imbak and then sobrang maputik talaga siya. So ayun, medyo magasto siya dahil nagpa-semento tayo. Pero so far nakikita ko kasi is long term kami dito. So I think worth it naman yung investment natin. At hindi lang yan mga boss. Dadalhin ko kayo doon sa likod. Isa din sa problema namin last time mga boss is yung tubig namin, yung supply. So, ito kung makikita nyo, ito yung direct talaga sa supply ng tubig. And then, itong isa mga boss is pressured water supply. So, ito yung tangke, and then, ito yung pump. So, yung last time, yung problem talaga nito is yung pump. Ito, wala pa to dati mga boss. Kami yung nagsolusyon dito. Siyempre. So, dati mga boss, ito, yung pump na to is medyo matagal na siguro yun. Nasira na kasi. So, kaya pala, nung nagtrabaho kami dito, pagka-transfer namin dito mga boss is, putol-putol yung tubig and then dumating talaga sa point na wala lang tubig sa loob. So yung tubig is andito na lang sa labas. So kaya pala dahil nasira yung pump ito. Ito yung pump na to, ito yung nagsusupply ng hangin dito, ng pressure dito sa tangke na to. And then this one, yung tangke, ito yung bumubumba ng pressure. Yan, pressure sa pipe papunta doon sa loob, sa bahay. Yung suggestion ko talaga sa may-ari is palitan natin ng bago yung yung water pump. So, buti na lang ay pumayag yung may-ari. So, shout out pala sa may-ari. And then, ito mga boss is nilagyan din namin ng long-term solution.
Ito, kung makikita nyo, meron ng ganito. Meron na siyang bahay-bahay. Pero dati, wala to eh. Kaya siguro madaling nasira yung water pump niya, yung makina, dahil sa palaging natatamaan ng araw tsaka ulan. So, ito automatic to na mag-on every time na kailangan niya ng hangin dito. So, ito isa to sa ginawa namin ng long-term solution. Ayan. So, ayun lang mga boss, no? Ang punto ko lang talaga is every time na meron tayong problema sa bahay nyo man yan, sa personal life mo, or sa computer business mo, dapat ay itry talaga natin na mabigyan natin ng long-term solution yung problema na yun. Kasi kapag hindi mo yan bigyan ng long-term solution, then paulit-ulit ka lang na magkakaproblema ng ganon. Sure ako mga boss na every now and then ay babalik yan. At yung mga ganong problema mga boss, kapag hindi mo nasolusyonan agad, wala kang long-term solution dyan po tumatagas yung profit natin. Dahil every time na nagbibigay ka ng band-aid or temporary solution dyan, gumagastos ka ng oras at gumagastos ka para sa masolusyonan mo yon. So, which is very costly yan para sa negosyo natin. Diyan talaga napupunta yung profit ng negosyo natin. Kung meron mga problema sa computer business mo ngayon, upuan mo yan and then gawan mo ng long-term solution. So, wag kang makontento sa temporary solution lang dahil hindi talaga yan yung solution, temporary nga eh, di ba? So, sinasabi ko to sa inyo ngayon mga boss dahil isa sa pinaniniwalaan ko mga boss. Bilang isang negosyante mga boss, trabaho natin na mapanatiling profitable yung negosyo natin. Kapag profitable yung negosyo mo, meaning makakapagpasahod ka sa mga tauhan mo, makapagbayad ka sa rentals, sa electricity, sa bills, lahat, makapagbayad ka sa suppliers mo, and pinaka number one source ng expenses natin or hidden expenses sa negosyo natin ay nasa mga problema na paulit-ulit. Yung mga problema na everyday ay nangyayari sa buhay mo, sa bahay nyo, at sa negosyo nyo. Kunwari, meron kang tindahan, merong mga commercial space na merong CR doon sa loob, di ba? Minsan mga boss, merong mga problema na hindi natin masyadong napapansin. Kunwari, isang problema mga boss is yung sa toilet, merong tumatagas doon na tubig. Kung hindi mo yan napapansin at kung hindi mo yan bibigyan ng long-term solution, dyan po tumatagas yung profit ng negosyo mo. So isa lang yan, ang dami pa pong problema na nakikita natin sa loob ng negosyo natin. Ang kalaban kasi natin dito mga boss ay ang dami pong sayang, ang dami pong natapong pera ng negosyo mo doon sa mga problema na yon. Kung hindi mo yan binigyan ng long-term solution, doon po tumatagas ang profit ng negosyo mo. Nandun po yung mga expenses, di ba? Worst case scenario mga boss, merong mga tagas sa negosyo mo na hindi mo alam. So, ayan, isa yan sa trabaho natin na dapat malaman natin yung mga problema sa negosyo natin, kung saan tumatagas yung profit ng negosyo natin. So, I know na alam mo kung ano yung ibig kong sabihin mga boss. I know na meron kang natutunan sa video natin today. Kung meron kang tanong, comment ka na lang sa baba. Or kung meron kang gustong content na or topic na gusto mong pag-usapan natin, then mag-message ka sa akin directly. And then mga boss, palambing naman, paki-share naman ng video natin if you think na maraming tao ang makaka-benefit nito. So, ayun lang mga boss, no? And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!